Si Kibuloy daw po ang magpapalaya sa atin mula sa pagkaalipin ng kasalanan at panlilinlang ng sanlibutan. Mapagpalang araw mga kapatid, sasagutin po natin ang self-proclaimed appointed son of God na si Apollo Kibuloy. Ito po ang kanyang video. I am here to destroy the walls of your slavery. I am here to destroy those walls of deception. It's not an easy task to become an appointed son of God. It is a very daunting task. But the Father produced me. That's the reason why I was born. Magaling mandaya itong si Kibuloy kaya maraming naniniwala sa kanyang kasinungalingan. Imbis na mapalaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan, mas lalong nalulugmok sa kasinungalingan. Kung mapapansin niyo po, inaangkin ni Kibuloy ang mga salita ni Kristo sa Biblia. Gaya ng siya ang daan sa kaligtasan, siya ang magpapalaya sa tao, siya ang appointed son of God at iba pa. Pero totoo nga ba ito? Alalahanin po natin na may isang tagapagligtas po lamang, walang iba kundi si Kristo. Wala pong sinabi ang Biblia o ang Panginoong Hesukristo mismo na magkakaroon pa ng isang tagapagligtas kapag siya ay nakaakyat na sa langit. Bagkos, paalala niya na mag-ingat dahil maraming bula ang mangangaral na magsasabi na sila daw ang Kristo at yan ay natupad kay Kibuloy. Sinasabi ni Kibuloy ngayon na siya ang Kristo sa ating kapanahunan. 2,000 years ago, hinulaan na ng Panginoong Hesus na darating itong mga kagaya ni Kibuloy upang mandaya ng mga tao. Kaya huwag po kayong padaya. Pero para sa kapakanan ng pagtutuwid ng mga maling aral, totoo nga bang si Kibuloy ang magpapalaya sa atin mula sa pagkaalipin ng kasalanan at panlilinlang ni Satanas? Sabi ni Kibuloy, siya ang Misaya sa Gentile setting or sa ating kapanahunan. Pero kung titingnan po natin sa Biblia, marami pong mga hintil na napalaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan at sa panlilinlang ng sanlibutan sa pamamagitan ng pangangaral ni Apostol Pablo sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verse 1 and 2. Ganito po ang ating mababasa. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life is in Christ Jesus, hath made me free from the law of sin and death. Napakalinaw po na siya ay naligtas at napalaya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus at hindi po sa kanyang paniniwala kay Kibuloy. Sa madaling salita, kahit sa Gentile setting, si Kristo po ang ating kailangan para sa kaligtasan at hindi po ang self-proclaimed na appointed son of God na si Kibuloy. Si Pablo na apostol ni Kristo para sa mga hintil ay wala pong ibang pinakilalang tagapagligtas maliban sa Panginoong Hesukristo. Ganito po ang ating mababasa sa Romans 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Malinaw po mga kapatid, kahit si Kristo mismo ay nagsasabi na siya lamang ang kaligtasan. Sa John 14:6, ganito po ang ating mababasa. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Kaya itong si Kibuloy may pag-asa pa itong maligtas kung siya ay magsisi at sasampalataya sa Panginoong Hesus na napako sa krus para sa lahat ng makasalanan. Sapagkat lahat po ay makasalanan at nangangailangan po ng tagapagligtas. Kasama na po si Kibuloy doon. Mga kababayan, huwag po kayong padaya sa mga aral ni Kibuloy dahil mas lalo kayong ililigaw. Kayong mga wala pang katiyakan ng kaligtasan, kung gusto niyo pong matiyak, pumasok po kayo sa tamang pintuan ng kaligtasan. Yun ay ang Panginoong Hesukristo. Tanggapin niyo po siya bilang Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi ng Panginoon sa John 10:9, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved. Tiyak, maliligtas po ang papasok sa tamang pintuan. Wala pong ibang pintuan sa kaligtasan kundi ang Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa inyong panunood.